Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Isang napakagandang hapon sa inyo mga tagakinig nood ng Kape, Kwento at Kaalaman. Ako si Ate Lala at meron akong special guest co-host. Nakikita niyo naman ang aking ex-boyfriend na si... Hello, magandang hapon. Ako si Kuya Sol. Iba tawag sa akin Kuya Mon, pero I prefer Sol na lang. Tsaka linya ko yon. Ex-girlfriend ko siya talaga after ko siya sagutin for several years. Pero I'm glad to be here kasama niyo. Yes. Sabi ko na nga ba, sasabihin niya yun na naman. Pero napakasaya namin dahil, syempre ako, dahil kasama ko ngayon si Kuya Sol, Kuya Mon. Pero syempre ako, ibang tawag ko sa kanya, diba? Ang aking beloved. Diba? So, napaka-espesyal ng hapon na ito dahil ang pag-uusapan natin ay very interesting na topic. Okay, Kuya Sol, ano bang ang tema natin ngayong hapon na ito? Ang theme natin ngayong hapon ay pagbibigay serbisyo or acts of service. Yes, acts of service. Alam mo, alam ko yan, one of the 5 love languages yan eh. Yeah. Diba? Ang acts of service or pagbibigay ng serbisyo. Yung gustong-gusto natin na we serve with joy. Diba? Tama. Para makapag-please ng mga minamahal natin. So, paano ba yan? Paano ba tayo makakapagbigay ng serbisyo with joy? Pag-uusapan natin yan ngayong hapon. So, simulan na natin, Kuya Sol. Ngayon, pakinggan natin si Deacon Dennis Magdayo para sa kanyang gintong ugnayan mula sa Awit Kabanata 119, talata 9 hanggang 16. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad kong sambahin kat paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh. Ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw. Nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Mula sa Awit, Kabanata 119, talata 9 hanggang 16. Maraming salamat, Deacon Dennis Magdayo. Napakaganda talaga pakinggan ang gintong ugnayan ni Deacon Dennis every Saturday, no? Especially ngayon na ang sinabi niya sa kanyang gintong ugnayan ay about serbisyo. Paano ba? Gustong-gusto ko yung linya sa awit na to na buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Diba? Yung joy natin sa paglingkod, hindi lang sa Panginoon pero sa mga tao sa paligid natin. Kasi yung paglingkod natin sa mga taong to, mga kaibigan natin, kapamilya natin, o kahit yung mga katrabaho natin, di ba? O yung mga na-encounter lang natin kung saan, di ba? It's our way of serving the Lord also, di ba? Sa akin, gusto kong i-share yung sa verse 14. Sabi doon, nagagalak na sundin ko ang iyong kautusan. Acts of service, para sa akin, this is really a command. It's not an option. As Christian,
utos sa atin ito eh. Naalala ko yung sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Isa sa mga utos niya sa mga disciples niya, love one another. Loving one another is actually serving one another. Yes. Naalala ko rin yung isang sinabi niya kay Peter. Sabi niya kay Peter, Peter, do you love me? Sabi niya, yes, Lord. And the second time, Peter, do you love me? Until the third time, do you love me? It's really a command. If you really love me, serve my people. So, love actually means serve. And it's a command, it's not an option. Yes. Oo. It's a good reminder yun para sa atin. Oo. Yung sa Psalm na binasa ni Deacon Dennis. Thank you, Kuya Sol, no, na nabanggit mo yun. Kasi yung pag-serve natin sa kung saan, sa trabaho natin, sa paaralan, sa simbahan, yan ang way natin of loving the Lord. Yeah. Although sinabi ko it's a command, although yes, it's a command, pero there's a joy in Yes. doing that. Hindi siya command na napipilitan ka lang. It's a command na you're doing it out of gratitude, out of knowing that you are well taken care of by the shepherd. Yes. Thank you so much, Kuya Sol. At para lalo nating maintindihan ang pagbibigay ng serbisyo, pakinggan natin ngayon ang pananaw ni Sheikh Handayan with her guest, Sister Malu Astillero. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman, hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at TGJV 1458 Radio Calabarzon. Ang tema ng ating pag-uusapan ngayong hapon ay pagbibigay ng serbisyo o acts of service. Ang ating Panginoon ay isang tunay na ehemplo sa pagbibigay serbisyo sa kapwa. Maging sa kanyang mga kaaway, siya ay naging tapat pa rin. At bilang tunay na mga tagasunod ni Jesus, sana ay naisin nating maging isang lingkod din sa ating kapwa. Maraming paraan para makapagbigay serbisyo. At tayo ay mapala dahil para sa hapon na ito ay makakasama natin ang isang na buong naglilingkod sa mga nangangailangan. Siya ay isang kasamahan sa Cathedral of the King at masipag na tagapaglingkod ng Shepherd's Touch Ministry. Walang iba kung hindi si Tita Malu Astillero. Magandang hapon, Tita. Thank you. Good afternoon din, Sheikh. Hi, Tita. Kamusta po kayo? Okay naman. Galing Tita. lang kami sa CIW. Yes. Ayun nga, no? Alam ko, ang dami niyo pong ginagawa sa Shepherd's Touch. Tita, gano'n na ho kayo katagal sa ministry? More than 6 to 7 years sa ministry. Wow, doon na yun talaga yung heart of service. Kaya alam ko, Tita, marami kang maikakwento sa amin ngayong hapon na to, no? At alam ko yung pananaw mo patungkol dito ay talagang siksik, liglig. Kaya naman tatanong na kita, Tita, sa inyong pananaw, ano ang kahalagahan ng pagbibigay serbisyo? Alam mo, Sheikh, yung pagbibigay serbisyo sa kapwa is ang mga gawain natin para sa ating Panginoon. So, dapat talaga na gagawa tayo ng serbisyo para sa Kanya. Pagmamahal ng Panginoon sa atin, no? Yun yung ibinibigay Ayun. naman natin sa iba. Sa mga nakikinig din sa atin, meron po ba Yeah. kayong maipapayo? Paano tayo Oo. mananatiling bukas palad o handang tumulong? Alam mo, Sheikh, regarding this matter, talagang yan ang minsan realidad sa mundo, di ba? Lalo na pag minsan na may galit ka sa isang tao, ayaw mo sa kanya, talagang mahirap gawin ang isang bagay na magsiservisyo ka sa kanya. Pero you know what? Sa aming ministry, sa Shepherd Touch Ministry, meron kaming pinaka-statement or slogan para sa mga worker. Ito ang Matthew 25 verses 35 to 41. Basahin ko lang. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was stranger and you invited me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry, feed you, and thirsty, and give you something to drink? When did we see you stranger and invite me naked and clothe you? When did we see you sick in prison and you come in you? And the Lord will answer and say to them, truly I say to you, to the extent that you did it to the one of these brethren of mine, you did it unto me. So anyway, ito yung verses na talaga na-encourage kami na minsan na mahirap gawin, is katulad sinabi mo, pero kapag mag-dwell kami sa praises na yan, kakalimutan
makakalimutan mo na lang, isipin mo na lang na sabi ni Lord na pag ginawa mo yun sa kapwa mo, you did it unto me. Ang lalim pala, no? Na kahit lahat ng magaganda, kung anong ginawa mo sa kapwa, ay parang ginawa mo na rin sa Panginoon. Amen. Amen. Ang ganda na tita. Tita, para sa iyo naman, meron ba kayong testimony na ma-share kung saan kayo ay nagbigay serbisyo sa ating kapwa? Maybe sa ministry or kahit sa personal life niyo po? Personal ko nga with my ministry, katulad kanina, nag-visit kami sa correctional, sa women, nag-share kami doon ng word ni God, nagbigay ng prayer of salvation, then nagbigay kami ng sabon for pampaligo, saka pang detergent soap para sa kanila. Highly appreciated na, saka mga simple gift para sa mga birthday celebrants. Then aside from that, we're doing also yung Alay Tinapay, wherein nagbibigay kami ng pack of lunch or breakfast, then bread and water for the less fortunate na nakatira sa street. And then also, elderly, we're visiting the house for elderly, na makikita mo yung mga elderly dumawa ka talaga, pero still binivisit namin sila, nagbigay ng hope and saya for them. And also, the last one is Pineda. Nagbibisit din kami wherein we share the word of God. Yes, tita. Ang dami na notes na ginagawa niyo sa ministry. Pero tita, kung may ma-share kayo na isang memory, 6 years and so na po kayo sa ministry, na hindi niyo makakalimutan na masasabi niyo, kaya ako nagsaserve, kaya ako patuloy na nandito. Na parang kasi minsan, di ba, normal ho na siguro mapagod, pero ano ho yung parang nagpupush sa inyo na patuloy na magbigay sa ministry? In this case, no, yun lang, parang may isip mo lang na pag yung anumang ginagawa mo sa kapwa mo, you did it unto God. Through that, makaka-minister na sa'yo sa sarili mo. Minsan ayaw mong gawin, but yet, pag once na maisip mo na siniserve mo si Lord, you're doing that to God, matutuwa ka na rin to do this ministry. Saka ibang pakikipagkapwa-tao at pagbigay ng serbisyo sa ating mga kapatiran. Ayan, ganda naman, tita. Tita, ngayon para sa ating, may mensahe po ba kayo o word of encouragement para sa ating mga tagapakinig noon? Yun lang, sa ating buhay siguro na kailangan mag-minister tayo, gumawa tayo ng something na kabutihan para sa ating kapwa. Saka lagi nating i-meditate sana tong sa sinabi kong verse sa Matthew 25 na the least that you did it to this brethren, you did it unto me. Tita, thank you. Maraming salamat po. Pero sa pahuling tanong, tita, na-share mo yung sa Shepherd's Touch Ministry. Meron ba kayong favorite Bible verse naman na ma-share na nasa puso mo talaga na bilang bibigay serbisyo? Yung Bible verse lang yun sa Matthew 25 verses 35 to 41. Ayun talaga, no? Ayan, maraming salamat. I think, no, yun talaga yung kailangan natin panghawakan ngayong hapon na to. Yung kailangan natin i-meditate ngayong hapon na yung from Matthew 25 na sinabi ni Tita Malu. Hindi lang sa Shepherd's Touch Ministry, but even in her personal life, yun talaga ina-apply niya. No? Na kailangan nga nating maalalan sa lahat ng ginagawa natin sa opisina, sa simbahan, sa ating pamilya, kung ano yung ginagawa natin sa kapwa, pagbibigay serbisyo sa kanila, yun ang ginagawa natin, pagbibigay serbisyo. So, maraming salamat sa Malu at sa inyong ministry po. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Ngayon, ito po muli sa Shikay na tandaan nyo, tayong lahat ay pinagpala na may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos. Paalam. Maraming salamat, Sheikh Handayan, sa iyong panayam. Kasama si Sister Malu Astillero ng Shepherd's Touch Ministry. Very inspiring, lalo na ang ginagawa ng buong Shepherd's Touch Ministry. Yung pagbisita nila sa elderly, sa House of Somang, yung Alay Tinapay Project nila, yung pag-minister sa mga nasa kulungan. Diba? Ito, acts of service talaga to eh. 'Di ba? Yung paglingkod mo kahit hindi mo kamag-anak, 'di ba? Sa mga nangangailangan, acts of service talaga 'yan. At 'yan ang paraan para mapakita talaga natin sa Panginoon na talagang mahal natin siya. Bilib ako sa sa STM Ministry, Shepherd's Touch Ministry, kasi pinapakita talaga nila yung utos ng Panginoon to take care of the poor, feed the hungry, visit those who are yung mga nasa kulungan. And ito pong mga nagmi-minister na ito,
hindi sila binabayaran. Yes. At siguro, para magka-idea kayo, ilan sa mga ministry nila, nagsisimula sila ng madaling araw. At natatapos sila kalahati na ng araw. Nakakapagod po ito. Nakakapagod ito. And yet, there's joy in doing that. And I hope maging inspirasyon yun sa ating lahat na really give of ourselves for the benefits of others, especially the less fortunate. Yes. Totoo yan. Nakaka-inspire talaga ang ginagawa ng Shepherd's Touch Ministry. On behalf of si Sister Malu, no? Si Sister Malu, very, very active yan. Yeah, Kaya, thank you so much, Sister Malu, for sharing your ministry with us. Yeah. So ngayon, pakinggan natin ng isang awitin na tugman-tugma sa theme natin ngayon na acts of service or pagbibigay ng serbisyo mula sa Cathedral of the King Music Ministry, ang Make Me a Servant. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. And may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. On behalf of Holy Society of King David, salamat sa pag-render ng isang cover, Make Me a Servant. Sabi sa kanta, ang isang patunay na ikaw ay tunay na servant is you are humble and you are meek. Yes. Kasi it's hard to render service pagka hindi ka humble. Kapag ka ikaw ay marunong magpakumbaba, ibig kasi sabihin nun, ikaw ay mapagpakumbaba, hindi mo tinitingnan yung sarili mo na mas mataas kaysa sa ibang tao. Kasi pagka ganun mo tinignan ng sarili mo, ang direksyon ng pag-iisip mo, pagsilbihan mo ako. Pero dahil nakikita mo ang sarili mo na may kakayanan na makapag-provide sa ibang tao, especially sa mga less fortunate, mas effective yung ministry mo. And tayo, no, pag nagdadrive tayo, marami tayong nakikita mga less fortunate sa kalsada. Pero sabi doon sa kanta, hindi sapat na nakikisimpathize ka lang, ninaawa ka lang. Oo. Kailangan may gawin ka. You have the ability, you have the privilege to uplift, especially the weak, the poor, the needy. Kaya napakagandang reminder sa atin ng kanta. Yes. Totoo yan. Thank you, Kuya Sol. At
Mapapag-usapan din yan ni Master JC sa kanyang titik at tugma ngayong hapon sa pamagat na Di Kayang Bilhin ng Pera. Magandang hapon. Ang piyesa natin sa araw na ito ay pinamagatang Di Kayang Bilhin ng Pera. Dahil totoo nga naman, may mga bagay talagang di kayang bilhin ng pera. Sana magustuhan nyo. Nabanggit ko naman na noon na ako ay isang sakristan. At paminsan-minsan, kailangan kaming paalalahanan na di porke nakikita kami sa altar ay akala mo kung sino na makaasta. Dahil paminsan-minsan aming nalilimutan na wala kami dito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Na kung ang hanap namin ay yung uupo-upo lang at pagsisilbihan, sana nagpagupit na lang kami o nagpamasahe ng likod. Wala ring silbi kahit anumang estado o ranggo ang iyong marating kung hindi kayang balansehin ang kumpiyansa mo ng pagpapakumbaba. Dahil kung praktikalan, paano mo nga naman maiintindihan ang sitwasyon at pinagdadaanan ng iyong nasasakupan kung di mo sila kayang sabayan sa kanilang kinatatayuan? Tandaan, hindi ka titingalain kung mababa ang tingin mo sa iba o kung meron man, baka pinapasweldo mo sila. Thank you very much, JC Hudloman, sa iyong napakagandang titik at tugma. Once Idol again. ko yan si JC, Yes. Master JC. Oo, inaabangan talaga yung titik at tugma. At itong titik at tugma niya ngayon, napakaganda na naman dahil talagang tugbang-tugma siya sa tema natin. 'Di ba? Gusto ko yung sinabi niya na wala kami dito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kasi sinabi yan ni Jesus, 'di ba? Sa gospel na He came not to be served, but to serve. Yun, tama-tama na nabanggit din yan kanina ni Kuya Sol dun sa song na Make Me a Servant, na being a servant means being humble, having that humility na yun nga, hindi mataas ang tingin mo sa sarili mo kasi hindi ka yun nga kapag mataas kasi ang tingin mo sa sarili mo, feeling mo yung mga iba mas mababa sa'yo, mahirapan ka talaga na maglingkod from the heart, 'di ba? Gustong-gusto ko sinabi ni Master JC, sabi niya, hindi ka titingalain kung mababa ang tingin mo sa iba. Kung ipaparaphrase ko siya, hindi ka makakapagbigay ng serbisyong totoo sa kapwa mo kung masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kaya being humble is really a requirement para makapagbigay ka ng tunay na serbisyo sa kapwa. Yes, kasi yun nga, may danger kasi 'di ba minsan pag feeling natin mas marami tayong nalalaman or pag feeling natin mas experience tayo. Lahat tayo na nararanasan natin yan. May mga experiences tayo sa buhay na ganyan kasama sa trabaho or sa school, 'di ba? Pero kung magpa-practice tayo ng humility, we will be able to work more with others, to serve others more. Yeah. Share ko na rin, especially sa kapag naglilingkod ka sa Panginoon, iba't ibang age bracket ng mga members ng ministry. So, there's always this tendency, may mga conflicts sa ministry. The differences in opinion is only secondary. Ang primary laging dyan is, paano mo tinitingnan yung members mo? Kung masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, ibig sabihin nun, mababa mo tinitingnan ng members mo. Kaya, again, it's a very important reminder na we have to be humble. Yes. Thank you, Master JC, for that powerful reminder. So, magbabalik ang KKK pagkatapos ng ilang sandali.
Welcome back sa Kape, Kwento at Kaalaman. Ako si Ate Lala. At ako si Kuya Sol. Kamusta naman ang inyong kape? Kamusta kape mo? Paubos na. Thank you, Ate Refill Jo. daw. Si Ate Jo po kasi ang nagtimpla ng napakasarap pong kape. Sa sobrang sarap, medyo paubos na po. Humihirit. Oo. So, I hope nag-enjoy kayo sa inyong kape at sa kwentuhan natin. At kung ngayon pa lang kayo nakatutok sa KKK, ang tema natin ngayon ay pagbibigay ng serbisyo. So, I'm sure marami na kayong natutunan, marami na kayong, baka meron kayong mga gustong i-share, baka meron din kayong mga prayer requests na gustong isend sa amin. Pwede niyo po yan isend sa Facebook page ng Kape, Kwento at Kaalaman. At ang lines namin are open for prayers and counseling. You can text us at 0960-392-4929. So, we'll be looking forward to your messages. So, Kuya Sol, Gusto ko yung susunod na nangyayari ngayon. Oh, ano yun? Ano ba yung susunod na mangyayari? Matagal ko na itong sinasabi sa sarili ko yun. Ano ba yun? Ano yun, Kuya Sol? Kasi parang ilang years ko na sinabi na magpapapayat ako. Oh, tamang-tama. Ang dunong tulong pangkalusugan natin ngayon ay from Doc Joanne Macheca. So, part 4 na to ng Obesity and Cardiac-Related Illness webinar. So, alam mo, napakarami nating matututunan dito. Lalo na, malapit na ang holiday season. Naku, magsisilabasan na ang mga lechon, ang mga kung ano-ano pa, di ba? Sisig. Oo, sisig. Favorite niya yun eh. O, diba? So, pakinggan natin ngayon si Doc Joanne. And then, para po sa mga adults, katulad po natin, meron pong binigay na national guidelines for physical activity. So, katulad nga pa nabanggit ko, bukod po sa pagkain, is kailangan meron po tayong physical activities. So, ito po yung mga recommendations nila. So, activities for daily living, pwede po tayong mag-walking, cycling, stair climbing, and yung mga daily tasks natin katulad ng household chores, katulad ng pagwawalis, paglalaba, pagmamap, those are already considered as a physical activities. And malaking factor na siya, nakatulong po siya for us to maintain our weight kasi isa siyang weight para for weight loss na program. And mas nakatulong siya for our cardio and pulmonary na exercises. And then second, we can do exercise, dance, and recreational activities. So it involves a moderate intensity aerobic physical activity resulting in a noticeable increase in heart rate and breathing. So ang kasama po nito ay yung mga aerobic physical activities katulad po ng Zumba, pwede niyo po yung gawin. And then, yung kailangan lang po talaga na hihingalin kayo, yung hindi naman hingal na hingal, yung tamang hingal lang, and na tumataas po or nagagamit po talaga yung ating puso. So, Zumba, dancing, any types of dancing, pwede nyo na po yung gawin. Pwede na yun sa bahay nyo. If marami na pong YouTube videos na pwede ninyong gayahan ng mga Zumba sessions or Zumba videos. And then swimming, pwede nyo rin po yung gawin if you have the amenities. And others, aerobic physical activities that pwede nyo pong i-search. And then you can also do a muscle strengthening and flexibility activities. It involves using all your muscles, major muscles of the body that maintain and increase muscular strength and endurance. So, yung iba po ay pwedeng gumamit or yung mga gym enthusiasts, pwede po sila yan, yung pag-lift po ng mga weights and other equipments na pwede po nilang gamitin to increase their muscular strength. And then, if mga working, meron din po activities in the workplace. So, employees should have opportunities to be active at work.
So, pwede na rin po yan yung sa mga workplace na paglalakad, pag-aakyat, baba po sa hagdan. Pwede na rin po yung physical activity na pwede nyo gawin. Since madami pong oras natin na nasa trabaho, pwede nyo na din pong i-consider na physical activity po yun. Yung stair climbing, and then yung paglalakad, papunta sa pantry, papunta sa desk nyo. Those are already considered a physical activity. So, ano po ba yung effective weight control? So, pinakamaganda or paano po ba magkakaroon ng effective weight control? Unang-una, you work out a plan. So, you understand your condition. So, anything that you do, it's better to make a plan. So, para nalalaman nyo kung saan kayo magsisimula or ano ba yung condition mo, ano ba yung kailangan mong itama at kailangan mong i-modify, paano ka magsisimula, ano yung steps, and ano yung goal mo. So, it's better to have a goal para meron pong motivations and may directions po yung ating pong pag-weight control. And then second, you lay out your dietary and physical activity habits. So, isusulat niyo po kung ano yung dati nyong dietary and physical habits, and pwede kayo magpa-consult sa doctors or sa nutritionist kung ano yung mga tama at kailangan yung gawin na pagbabago dun sa inyong diet and physical activities. And then third, moderation is key in everything one does. So, sa pag inyong weight control program, it's better na in moderation po ang gagawin. Huwag po kayong mag-start ng isang bagsakan or mabilisan. Mas maganda po na step by step ay na-adjust nyo yung inyong pagkain and your physical activities para na kapag condition din po inyong katawan at ang inyong pong utak na ito na yung bago, ito na yung mas healthy na lifestyle na kailangan kong gawin. And then lastly, be happy and be proactive in your life. So, mas maganda po na maging proactive sa buhay. And always be happy. If hindi po maiwasan, try to look on the positive side of our everyday lives. So, ano po ba ang lastly, ano po ba yung epekto kapag nagawa po natin ito or apply tayo ng physical activities, exercise, and lifestyle changes? Unang-una, your body is more efficiently circulates blood or it efficiently circulates more blood sa ating katawan. So, yung mga atherosclerotic plaque na nabanggit ko kanina, mawawala na po siya or malilesen na siya. So, mas tuloy-tuloy yung daloy ng dugo sa mga organs na kailangan po niyang puntahan. And then second, your fluid levels are more easily managed. Third, you are less likely to develop diabetes, heart disease, certain cancers, gallstones, osteoarthritis, breathing problems, and sleep apnea. So yung mga naging complications kanina, if you continue your exercise, your physical activities, and lifestyle changes, mas mababa na po ang chance nyo na magkaroon po ng mga nabanggit na mga sakit. So, and lastly, you may feel better about yourself and have more energy to make other positive health changes. So, nakakatulong din po siya to lift up your mood and to make yourself feel better and more energy, lalo na po sa araw-araw na daily activities po natin. So, yun lamang po. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig at pagsubaybay. Maraming salamat, Doc Joanne Macheca, sa iyong napaka-informative na webinar series. Singit ko lang. Familiar kayo sa law of attraction, di ba? Oo naman. Yung iisipin mo, sasabihin mo, papayat ako. Tapos may hawak kong donuts. Ayun lang. Very practical yung mga tips ni Doc Jo, pero very confrontational din. Gustong-gusto ko yung sinabi niya na kailangan kasama sa plano. Planuhin mo, ibig sabihin, hindi siya yung tipong naisip mo lang, tapos wala ka namang gagawin. You really have to be intentional
alam mo yung goal mo talaga at maging committed ka dun sa goal na yun. Kaya medyo masakit pero thank you, Doc Joanne. Huwag ka mag-alala, January 6. Oo, hindi, totoo yun. Parang sabi ko, parang kinakausap talaga ako ni Doc Joanne, no? Na-confront talaga ako eh. Pero totoo yun. Kasi after everything that she discussed, diba, sa mga previous webinar niya na about diet, yung how we should eat, yung lifestyle natin, ito naman, the importance of physical movement. At hindi naman kailangan, actually yung relating to pagbibigay ng serbisyo, no, acts of service, di ba nabanggit niya sa first part, yung pagmamap, yung paglalaba, paglilinis, actually ito, physical movement din to. So, pag nagbibigay tayo ng acts of service sa asawa natin, sa pamilya natin, o diba, ano rin yun, let's see it as a way to, move, to have physical movement kasi para sa sarili din natin yon, for our health din. Hiwalay ang dikolor sa puti. Oo, dapat take note nyo yon, 'di ba? So, thank you, Doc Joanne. Lalo na ngayon, no? Malapit na ang mga party. So, isama natin sa plano natin. Pwedeng hindi na maghintay until January. Pwede namang mag-start na, 'di ba? Pwede Yung bang plano natin. patapusin ko lang muna yung Pasko. Nako, nagbabargain. Yung bagong taon, di ba? Kasi ano yan eh, hindi mawawalan ng lechon. Oo, yun nga, yun lang. So, isama natin sa plano natin ang pag-exercise. Okay, so, ito, gustong-gusto ko tong next portion natin because makakarinig tayo mula sa ating hosts na si Ate Chat at Kuya Richie all the way from Singapore. O, diba? So, pakinggan natin sila at tingnan natin ano bang pinagkakaabalahan nila doon. Magandang hapon sa ating mga taga-inig na dito sa ating programang Kape, Kwento at Kaalaman. Maraming salamat sa pagsubaybay and siguro napansin nyo, kakaiba yung ating setting. Kakaiba ang setting ni Kuya Richie at ni Ate Chat ngayong araw na ito. And patuloy sa lahat, ipapasalamat kami kay Kuya Mon at kay Ate Lala. Dahil sa kanilang pag-relieve sa amin for this episode. Pero yun, no, para sa ating tagapakinig, kami po ay nasa Singapore. Mapansin mo may nasa Stanley Airport ngayon. So, we na action. Actually, pamilya po. Except ako, meron pa tayong konting panahon dito sa Singapore. But siguro ang gusto natin pag-usapan sa araw na ito, base doon sa ating topic, is yung about serbisyo. Ang bibigay ng serbisyo. Bibigay ng serbisyo. Pero bago yon, gusto na namin ibahagi sa inyo yung saan ba kami pumunta sa Singapore. Kasi kami ho ay mga turista igara dito sa napakaganda bansa na kumbaga kapitbahay ng bansang Pilipinas natin. And saan ba tayo mga nakarating na? Ang dami naming napuntahan. Day 1, Day 2, Day 3, Day 4. Saan nga po tayo ng unang araw sa tayo? Anong ginawa natin? Singapore naman. Naglakad. Masarap maglakad dito kasi walang traffic. Napakaganda ng kanilang public transport. And I think yun yung isa sa mga masasabi nating bunga ng talagang tamang serbisyo. No? Kasi nga dito sa Singapore talagang yung kanilang gobyerno ay sinigurado na lahat ng mga mamamayan nila ay komportable pagdating sa pag-commute. Kaya talagang they made sure, no, sinigurado nila na yung public transportation nila ay napaka-efficient. Isang patunay o isang reflection ng isang magandang serbisyo. Bakit pa? Hanap. Day number 2. Sa tayo pumunta ng day number 2? Yun, at Universal Studio. Siyempre, alam niyo naman yung mga bata, no? Gusto nila yung mga attractions na ganyan, yung mga rides. O baka naman sa mga ibang nakikinig dyan, kung gusto nyo pupunta sa Singapore, definitely ganahin nyo pupunta ng Universal Studio. And I think, pagdating sa serbisyo, masasabi ko lang, no? And especially yung sa Water World na labas. Kasi talagang yung mga actors, no?
Talagang Ang gagaling. galing kasi nga gusto nila yung nasasayahan, nasusulit. Diba, Coach Kat? Sulit yung bayad ng mga nanonood. That's why talagang they give it their best. And yan yung isang kumbaga, a reflection ng isang magandang serbisyo. Na kapag diba, binibigay mo yung lahat dahil alam mo, merong natutuwa dun sa sa pag-acting mo or whatever you do. Diba, alam mo may nakikinabang ka, you do your best. And day number 3, sa tayo pumunta? Madame Tussauds, na napakagandang Museum. Oo, nandyan. Oo, mga artista, mga famous stars. Pero ang isa sa mga napansin ko talaga, napansin natin, yung Singapore, showcase nila yung kanilang Heritage. At ang kanilang history. again, isang patunay ng magandang serbisyo, no? Pagka ikaw ay binigay mo yung buhay mo sa pagsilbi sa iba, talaga namang you will be remembered. Kasi ikaw ay nagsilbi sa taong bayan, sa mga nasa paligid. And of course, day number 4, saan nga ba ito? Ano yung pinaka-memorable na pinunta natin? Yung Sky Park. Pumunta mo kami dun sa pinaka-dulo, sa 56th floor. 57th floor, no? It's a roof deck, kumbaga, ng Marina Bay Sands Hotel. Hindi ko kami nag-check-in sa hotel, ha? Pero nakapunta ko kami dun sa Sky Park. And kita-kita yung buong yung buong syudad, yung buong country halos ng Singapore. And I think yung na-observe ko talaga dun is napakaganda talaga ng pagkakagawa. Magandang skyline, malinis. And I think isa yon sa masasabi natin na pagka maganda ang serbisyo mo, ang output is may kalinisan, may orderliness. And marami tayong matututunan sa bansang Singapore. And siguro sa mga maliit nating pamamaraan, di ba? Making sure na tayo ay sumusunod, tayo ay responsableng mga mamamayan, at higit sa lahat, tayo ay mababait sa mga kapwa natin. Yan ay mga alituntunin ng isang magandang serbisyo. Maraming salamat. Maraming salamat. So, Dahil binigyan mo kami ng oportunidad na mabisita ka dito sa Singapore. Nami-miss namin talaga si Kuya Richie. Pero ngayong nakapag-bonding kami na pamilya kasama ang aming tribo. Ayan, ang aming tribo Handayan. Nakakatuwa kasi na makikita mo talaga yung kagandahan ng serbisyo ng mga taga-Singapore, yung sa kanilang mga facilities, sa kanilang mga attractions, saka yung sa transit system nila, sa trains. Na-try namin lahat. Ano, tama? Na-try natin yung bus, yung train, yung Grab. Oo, napaka-efficient talaga. At sana, magiging inspirasyon ito para sa aming mga anak na nalupak mag-sumikap na magbigay ng sabitan. Totoo, hindi lang sa slogan, okay? Na magbigay ng servisyon totoo at i-prove ang ating bansa, ang bansang Pilipinas, ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. So I hope that through our ikapakita naman siguro yung some of our pictures dito sa Singapore para matuwa kayo at gusto namin kayong i-inspire din na, you hard work and through with service talaga, we can rise up as a country and we can also improve our lifestyle and improve our yung mga systems namin sa Pilipinas. Yeah. Ano ba? So, okay. So, maraming salamat to. Medyo malit sila yung oras, pero kami ay makikita-kita tayo ulit pagbalik ko dyan. But for now, hopefully na-inspire kayo dito sa aming maiksing diba, sharing sa aming experience dito sa Singapore. Maraming salamat mga taga-pakinig noon. We'll see you
from Changi Airport, Changi Airport. Singapore. Kami po, si Kuya Po si Richie. Bodechi. Ako naman si Ate Chat. Kasama namin na ang buong tribo Handayan. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. We will see you when we see you. God bless. God bless po. Napakasaya! Thank you so much, Kuya Richie, Ate Chat, at buong tribo Handayan. At shinare niyo sa amin ang inyong experience sa Singapore. Diba? Ang saya-saya nun, family trip talaga. Yeah. Masaya ako para sa inyo, Kuya Richie and Ate Chat, at sa mga bata, dahil napakasipag nyo. Napakasipag nyo dito sa trabaho, sa ministry, sa pamilya. Kaya yung time nyo dyan sa Singapore, you really deserve that. Yeah, well-deserved talaga. And part yan ng acts of service, 'di ba? Pagbibigay ng serbisyo, 'di ba? Sa yung pag porsige ni Deacon Richie, 'di ba? Para sa pamilya niya, at ngayon na-enjoy nila ang benefits, 'di ba? So, ngayon napag-usapan natin yung pagbibigay ng serbisyo sa Singit ko lang din, kasama sa pagbibigay ng serbisyo, yung pagdala ng pasalubong. Di ba? Tama! Kaya, tinatanggap naman namin kahit ano, kaya hindi naman kami choosy. Oo nga. Thank you so much. At dahil napag-usapan natin ngayon yung pagbibigay ng serbisyo, gusto ko lang i-share na ang pagbigay ng serbisyo, hindi naman yan kailangan malalaking acts. Di ba? Hindi naman kailangan en grande parate. Kahit sa mga maliliit na bagay, yun nga, yung pagtulong sa bahay, sa chores, di ba? Sa pamilya natin, or sa parents natin, sa mga kapatid natin, sa asawa natin, yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin para sa kanila, pag pinagsama-sama mo yan, it's really a form of love. Diba? So, take note of that. Yung mga pagbigay ng serbisyo ninyo sa pamilya ninyo, sa friends ninyo, sa katrabaho ninyo, sa ka-church ninyo, you take advantage of those times na you serve them with joy and with love. Flex ko lang din yung mga anak namin kasi may mga times na kailangan namin umalis pareho sa bahay. Pero kahit kailangan namin umalis sa bahay at may iwan yung mga bata sa bahay, kampante kami na kaya nilang gawin yung mga gawaing bahay. Marunong sila maglinis ng bahay, marunong sila magwalis, magpunas ng lamesa, maghugas ng pinggan, magluto. Kaya, ayun. Yeah, hopefully, madala nila yan, yung acts of service na yan, na even hanggang sa pagtanda nila, that they will do it with love, with joy. Saka para pagdating sa let's say, may mga activities dito sa church, di ba? Automatic, alam nila na there are things na kailangan ng tulong. Hindi na sila yung kailangan pang sabihan, tumulong ka. Yeah. Minsan, si Elise, magtatanong, Dad, what can I do? Si Caitlin, Dad, what can I do? Can you tell me what I should do? Or, kaya, ayun, nagbubunga eh. Yes. Although, syempre, at first, parang napapaisip kami, hindi ba kalupitan nito? Pero again, it's a discipline. Knowing that it's really a command from the Lord na magsilbi talaga tayo sa kapwa natin. Yes. Quick to love, quick to help, quick to serve. So, grabe ang bilis, Kuya Sol. Patapos na tayo. Pero bago tayo magtapos, meron tayong few announcements. Of course, thank you so much for supporting the Build for Life Golf Tournament last Thursday, December 7. Napaka-successful nito sa Hollow Ridge Filipinas Golf San Pedro, Laguna. Thank you so much sa mga nag-participate at nag-sponsor. Yeah. At gusto kong ibitahan kayong lahat on behalf of the Holy Society of King David. On December 29, magkakaroon po kami ng Christmas concert. It's a Thanksgiving concert for having a new sanctuary. Kasi for several years, iba ang location ng sanctuary kung saan tayo nag-worship. This year, nangyari na yung tamang altar, tamang location ng altar natin, nakapwesto na. And that's what we are thankful for. Yung journey ng simbahan natin
na how we started from really nothing, tapos ngayon we have our own permanent sanctuary. Yes. So, lahat po ng ministry ng Cathedral of the King, lahat ng areas, Area 1, 2, 3, and 4, the Parish Council, iniimbitahan ko po kayo na dumalo kayo sa Christmas concert, December 29, 7 o'clock. Yes. So there's really so much to be thankful for. Kaya mag-imbita rin kayo, yung mga kasama nyo sa trabaho, kapamilya ninyo, mga kaibigan ninyo. Join us on December 29 sa Christmas concert. And of course, hindi natin palalampasin ang pag-greet sa ating mga birthday celebrants. Happy birthday, Roland Reynoso. At sa gumawa ng kape ko kay Tita Jo. Of course, Tita Jo, come here! Come here, Tita Jo. Ay, hindi pwedeng hindi. Happy birthday sa ating executive producer na si Tita Jo David. We are so thankful for the life of Tita Jo. Sobrang hardworking, sobrang patient, sobrang understanding, and sobrang supportive. So we are thankful for your life. Thank you. Happy birthday. Tita. Happy birthday! And of course, huwag natin kalimutan si Deacon EJ Diaz. Sino pa? Si Santino Santos from King David din yan. Yes, and si Clara Monzada. And of course, si Deacon Ronnie Bandalaria. Deacon Ronnie Bandalaria. Happy birthday. So, At isa pa, yes. si Roy Bandalaria. Oh, yes! Uy, grabe. Muntik na natin makalimutan si Roy. Actually, yung isa pa, kuya pa niya, si Mark Bandalaria. Oh. Magkakalapit sila ng birthday. Yes. Nauna lang si Tito Ron. Oo, ayun pala. So, happy birthday. And, of course, if you haven't liked our Facebook and Instagram pages, please like and share our FB and Instagram, Kape, Kwento at Kaalaman. And, of course, the FB page and Instagram page of Cathedral of the King. Please subscribe to our YouTube channel of Cathedral of the King. Okay, so marami tayong aabangan next week, Kuya Sol, because it will be the final episode of KKK. Pero no tears because watch out for a bigger, better, and much more improved Kape, Kwento at Kaalaman. Pero bago yun matapos, syempre, medyo magbabalik tanaw tayo next week. So, don't miss that. Okay? So, on behalf of Kuya Richie and Ate Chat, ako si Kuya Sol at binabati ko kayo na advance Merry Christmas. ako naman si Ate Lalawa. Excited siya sa Christmas. Lilitsyon kasi, bago ako magpapayat. Ayun, talagang tumatak sa isip niya yon. So, on behalf of Kuya Richie and Ate Chat, thank you so much for joining us this afternoon. Magkita-kita po tayo ulit next week, Sabado, 2:00 ng hapon. Paalam! We are thrilled and pleased to share these amazing products to you from Global Tech Automation Incorporated that brings comfort, convenience, security, and safety of your properties and to your loved ones. Discover the features and benefits of the products and solutions. If you are interested in learning more or to purchase these products, feel free to reach out to us at marketing@globaltechville.com, telephone number 0905-991-1252, and or www.globaltechville.com. Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon dito sa DZJV 1458 Radio Calabarzon.